We are born of water in the Spirit. Born of water, born of Spirit. So, anong dalawang elemento ng pagiging born again? Spirit, water, and spirit. Kailangan ipanganak sa tubig. Kailangan ipakanak sa Spirit. ano ibig sabihin ng born of water? Ano ibig sabihin ng born of water? Kasi kailangan natin maintindihan ito para maintindihan natin yung lesson natin sa susunod. Hindi naman baptism ang ibig sabihin mo. Born of water? Bakit Bakit hindi baptism? Actually, baptism yan. Kaya lang, ano ibig sabihin ng baptism? Okay? So, ibig ba sabihin, pag nagbabaptize ako, malilinis na ako? Hindi. So, ano ang ibig sabihin ng baptism? Kung symbol yan, ano sinisimbolize? entered the Word of God. Repentance. Okay. So, anong sabi nga dun sa Matthew 3:11? Pakibasa. Matthew 3:11. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with your spirit and fire. So, sabi niya kay Becca, water is baptism. Then what does baptism symbolize? This symbolize, ano? Repentance. So, dapat, para makita natin ang kaharian ng Diyos o mabilang tayo sa kaharian ng Diyos, dapat ma-born again tayo, ma-born of water tayo. Yun yun. Pag sinabing repentance, ano ngayon niya? So, born of water equals repentance equals what? Ha? Ano ba tunay na kahulugan ng repentance? Magbago ka? Alin ang babago? Loob or? Okay? Ano pa? Heart, emotion. Yes. Siyempre, lahat yan sa puso. Dapat may pagbabago ang puso at yun ay pamagitan ng pagsisisi. Ngayon, born of water yun. Equals baptism, equals repentance or change of heart. Kasi ang repentance na walang planong magbago, ano silbi? Naniniwala ba kayo? I'm sorry, hindi ko na ulitin. So, kailan kayo maniniwala na nagtutunay ang pagsusorry o pagsisisi? Yan yun. Sa mata ng Diyos, alam niya, tayo makikita natin yun sa pagbabago. Pagbabago ng puso, pagbabago ng loob. Ngayon, so maliwanag na sa atin yung born of water. How about the born of spirit? Ano ibig sabihin nun? At sinap natin born of spirit, ano ibig sabihin nun? Ha? Okay? O paano? So, yung lifestyle natin dapat. Lifestyle natin. So ano ibig sabihin talaga ng born of spirit? Puro ako po yan. Inanggap na natin sa ating Panginoon. The source was the Lord and Savior. That's the title for the Lord Spirit. Ano malalim na ko, ano ang kahulugan ng born of spirit? Yes, we accept. Pero ano yung ibig sabihin? Kasi, ang daming altar call eh. Accept eh. After that, ano, na-born again ba talaga? May pagbabago, sign up. Okay.
Kanina, heart, nagbago. Ito, ano? Internal life. Mhm. Yung bang puso natin nasa labas? Hindi naman. Buong pagkatao, heart. Ano pa? Ano kailangan baguhin natin? Pag-iisip. Thinking. Okay. Alin ang babaguhin? Renewal of mind. Renewal of mind. Yung ating mindset. Mindset. Have the mindset of Christ. Para kasi yun yung kumbaga sa ano, sabi nga ni Kuya Eric, have the Spirit of Christ to connect. Actually, ang ano niyan is mindset. John 1:12-13. Para magkaroon tayo ng Spirit. Kasi born of Spirit eh. Actually, mindset ang effect niya. Yet, sabi na, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, get the right to become children of God. Tapos ang katuloy noon, sa 13, 13, children born not of natural descent, nor of human institution, nor of husband's will, but born of God. so born of God. Kapag tayo na born of God, nagsisi, nagbago ng mindset, we have the mindset of Christ, we have the message ng salvation. Actually, sabi nga kay Nicodemus, doon sa istorya ni Nicodemus, we have to believe and receive Christ para magkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos. Yung sinasabi ni ate kanina, to connect yung Espiritu. Maka ano tayo tawag doon? Ano madaling ano doon term? Parang may adapt tayo doon sa pamilya ng Diyos. Mag-wrap. Kung sino mahilig sa inyo sa halaman, i-connect, i-graph tayo. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng born again ngayon? Base doon sa ating nilakay. Ano yung ano nyo? Yung ABC niya, ano yan? Accept, believe. Actually, ang madaling sabi niya, baptism, you have to repent. Accept that we are a sinner. Then, hindi lang basta yun, we have to repent. Pagsisiyan. At tayo ay maniwala kay Kristo na ano? Ano paniniwala natin? Tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Ano pa? Tanging anak kami ng Diyos. Okay? Namatay para sa kasalanan. Namatay para sa kasalanan. Ibig sabihin tagapagligtas. Marami, Savior. Sabi, nagsisisi naman ako sa kasalanan ko eh. Tinanggap ko naman si Kristo eh. Naniniwala naman ako kay Kristo eh. Pero kompleto na ba yun? Tinatanggap naman kasalanan. Nagsisisi. Naniniwala kay Kristo na tagapagligtas. Na siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Actually, yung pagbabayad niya, napakalalim niya. Pag ipinag-aralan na natin. Doon papalo yung save from what? Save from whom? Hindi madali. Dapat maitawid natin yun. Yung save from what? Save from whom? Kasi maraming born again, pag tinanong, ano ba talaga ibig sabihin ng born again? Bakit? Para sa iyo pa rin. Kaya nga, sabi ko nga, nung pinag-aano ko, we have to go back. Yung nagiging problema ni Kuya Bob is because hindi niya nakakaroon ito. Kailangan maintindihan na ano ang ibig sabihin ng tinanggap na talaga si Kristo. Hindi siya ganun kadali na tinanggap lang si Kristo. Actually, yung repent, believe, marami ang gandun lang sa stage niya. Pero dapat natin tanggapin
Ang regalo hindi mapapa sa atin hanggat hindi yes, dapat tanggapin natin yung regalo. At ang regalo ng Diyos sa kaligtasan, hindi yan mapapa sa atin, hindi yan automatic. Dapat tanggapin natin yan. Yun yung condition doon. Repent, believe, then receive. Yung pinangako ni Kristo ng eternal life. Ng Panginoon ng eternal life. So, what is wrong with Nicodemus? Bakit hindi niya alam? Kasi wala siya, hindi niya na-experience kung paano mag-born again. Alam niya, teachers of the law siya. But did he understand the meaning? Kaya nga sabi niya, papasok pa ba ako sa sinapupunan muli? How could it be? Diba? Pero teachers of the law siya. Bakit hindi na-intindihan? Because walang born again experience. Kaya nga, pinaliwanag sa kanya. There's no, walang bagong espiritu, walang connection, naroon pa rin siya sa old sinful habit, despite of alam niya ang mga batas ni Moses. 2 Corinthians 5:17, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Isipin natin sa ating lesson. Na hindi talaga, maiintindihan. Kasi ang binayaran ni Kristo, actually, mapiprint yung ating isang Born Again series eh. Ano ba binayaran ni Kristo? Sino nagtakda mo? Ba't kailangan bayaran ni Kristo? Sabi nga naman eh. Kanino? Kanino tayo binayaran? Kanino tayo tinubos? Yan yung save from who? Save from what? Sabi nga, yung lesson natin na try, what is hell? Physical or it's a mindset? So, actually, pwede yung physical, pwede yung pero habang nandito, wala pa naman eh. Pinutusta na ba kayo? Hindi pa naman. Pero pwede lang hell because of our mindset. So, kailangan natin na maintindihan talaga kung anong ibig sabihin ng born again. Sabi nga, Kingdom of God. Pag ito pinasok, kung nasa na Kingdom of God? Dito sa ating dito. Nasaan? Sa puso natin. Nasa puso natin? Binigay na sa atin. Eh bakit si Nicodemus hindi niya alam yun? Kasi hindi ka natanggap eh. Teachers of the law siya. Expert na sila. Hindi ka wala na. At hindi. Bakit ano ang iniisip ng mga Pharisees na Kingdom of God? Sa templo. Kingdom of God. Ano pa? Saan? Patulad ba ng thinking natin ngayon niya? Katulad si Nicodemus. Naintindihan niya ba yung Kingdom of God? Ano pagkaalam niya sa Kingdom of God? Langit? Saan? Nasaan ang langit? Ang daling ituro, nasa itaas. Pag sinilip niya, wala katapusan yan eh. Eternity to eternity to. Nako. Ewan ko kung billion lang ang light years yun, hindi pa na So ano iniisip ng mga Pharisees na Kingdom of God? Basta ka lang naman sa kingdom, nasa templo. Okay, templo. Ano ibig sabihin pag nasa templo? Nasa templo, sasamba. Pupuri doon, sasamba doon lahat na. Doon sila magbibigay. So, pag sinabi natin nasa puso natin, ano yun? Naisa sa pamuhay mo na yung ano. Ang mga Pharisees, ang
kanilang sinasabing kingdom of God, ang lagi nasa isip nila ay isang physical kingdom. Tangible, nakikita at pwedeng hawakan, pwedeng kapakan. Yan ang kanilang magkaintindi sa kingdom of God. Samantalang tayo, kabalitan. So, yan yung pag-aaralan natin. Save from what? And save from whom? Pag malalim ng... Actually, mag-raise kayo ng question kapag nadaanan natin yun na, bakit? Bakit kailangan mo si Kristo magbayad eh? May nabasa ba kayo na ine-exact yan ng the Most High God? Eh, save from what? Bakit isa-save tayo? Kanino tayo isa-save? Wow, si Kristo? Babayaran si Satan? Ano karapatan ni Satan? Yan ang mga tanong. So, save from whom? Pag-iisip. And save from what? Sa mga iniisip na iba sa... So, dito natin may intindihan lalo ang relasyon ni Kristo, ang kanyang kamatayan sa krus. Bakit kailangan niya ito, bayaran ang kasalanan? Kanino tayo tinubos? At kung naintindihan natin na tinubos na pala tayo, ano dapat ang kalagayan natin ngayon? Tunay bang natubos na talaga tayo? Nag-obey tayo eh. Ano Genuine and good heart. Nag-obey tayo. Siguro, ando na yun. Ang feelings Bigyan ko kayo natin. ng isang tanong. Are we really free? Air, Totally free. water, Are we really free? Hindi pa. Totally free. no. Oxygen. Minsan sa mga ano po yan, hindi Kasi pa- kung walang hangin, hindi tayo makahinga. Hindi pa nagiging free karamihan dun sa Yan ang dapat. Kaya pag-aaralan natin yung 6 na lesson ng The Born Again series. Bakit parang may takot pa rin tayo? Bakit parang kabado lagi tayo? Bakit? Bakit kapag tayo nagkasala, it's normal na ano tawag dito? Na magkaroon ng guilt? Pero bakit yung guilt parang hindi malampasan yung harap? Bakit laging inuusig na pag nag-altar ko uli, accept na naman? Naiintindihan ba talaga natin kung ano ibig sabihin ng word? Kailangan ba talaga paulit-ulit? Ha? Kasi kung naiintindihan natin yon at nabatid natin ang lalim ng pagliligtas ni Kristo sa atin, kailangan ba talaga magpaulit-ulit pa? Ay kailangan bang maging alipin pa rin tayo ng mga don'ts ng Old Testament? Kailangan pa ba? So kasi, yun yung kalayaang ipinagkaloob ni Kristo sa atin. Kaya nga inaano ko na ang buksan ako doon sa lesson natin na bakit lagi ginigiit ng marami na yes, God is a God of justice. Pero napagbayaran na ni Kristo eh. Kaya nga justice ang Diyos eh. Somebody must pay the price doon sa ating kasalanan. Pero bakit parang hindi sapat? At kailangan bumalik tayo ng bumalik. Samantalang Christ paid for our sins once and for all. Pero bakit marami the so-called Christians kung ano ginagawa para maligtas, parang tinutulungan si Kristo para maligtas ang mga sarili.
O di ba? What do you think ako? Nung nangyari nung makaraan na milyon. Anong purpose nila doon? Hindi natin dinaano ha. Kaya lang, anong purpose? Bakit? Bakit milyon ang ganun patuloy na tinatala, ano tawag dito? Nagsasakripisyo. Wildfire. Is it really acceptable to God? Yung mga sacrifice na gano'n? Kanino sakripisyo ang inaccept ng Diyos? When Christ sacrificed Himself in the cross. Yun lang ang katanggap-tanggap. Pero bakit? Parang hindi sapat sa marami. Actually, hindi talaga sapat sa marami. Much more, hindi dapat nangyayari yan sa mga Kristiyano. Dahil ang sakripisyo ng Kristo, sapat. The past, the present, and the future sin. Sapat na yun. Paid. Ang tanong, tayo mismo. Sa Diyos, walang problema eh. Pero tayo, talagang our past and present and future, pinaniniwala natin paid na. Kasi, pagka naniniwala tayo paid na, may takot pa kaya? May takot pa kaya? So, yan yun eh. Takot, nag-worry, baka hindi pa. O baka, kung ganito, ito yung 100%, baka nandito tayo sa stage na to. Hindi pa maarok ito. Dapat maarok natin ito kasi dito, ang total freedom may pinangako ng Diyos. Kasi tinapos na niyan lahat yan. Ang kailangan lang sa atin, magtiwala talaga sa pagsakripisyo ng Panginoon at sa ginawa niya. Manampalataya lang tayo. Kaya lang, yung pananampalataya na, nandito na ito o nandito pa lang? O nandito pa lang? Nasa ang pananampalataya natin doon sa kaligtasan ipinagkaloob ni Kristo. But again, yun yung ano natin, unti-unti natin pag-aaralan, ang ibig sabihin talaga ng born again. Ang una nating lesson is, anong born again? Anong born again? Yan, part ng actually lesson to rin ng Be Born Again series. But ang number one kasi niyan, ano palagay ito? Yung nandun sa pagbabago ng kaligtasan sa salvation class. Yun ang talagang lesson 1. Yung buong salvation class na yun. Okay? O sino may katanong nyo dyan sa born again? Ibig sabihin, maliwanag na ba yung born of water and born of spirit? Ha? Pag tinanong ba tayo, ano ba ibig sabihin ng born again? Masasagot ba natin yun? O katulad tayo ng Nicodemus. Kaya na ba natin sagutin? Pag tinanong tayo, ano ba ibig sabihin ng born again? Kaya na ba? Ha? Sa akin, baptize ka through water to clean up your heart. Pagbabago sa puso. Paano? Paano mababago yung puso? The mindset. Paano? Because of God, through faith, yun. Without repentance, actually, baptism symbolize repentance. Yun lang yun. Hanggat hindi tayo nagsisisi, hindi tayo malilinis. At hanggat hindi natin inihingi ng tawad yan sa Panginoon, walang effect ang kamatayan ni Kristo sa atin. At hanggat hindi tayo naniniwala, marami naniniwala sa Kristo ay tagapagligtas. Ang tanong, nagpaligtas na ba sila? Yun eh.
Tanungin yung lahat ng mahal natin sa buhay. Naniniwala ka ba si Kristo ay tagapagligtas? Ay, oo. Tanungin mo, nagpaligtas ka na ba? Ano yun? Ano yun? So, katulad ng sinabi ko, may regalo, libre, pero, ang tanong, mapapupunta ba sa inyo kung hindi nyo tatanggapin? O kailan na natin tanggapin yung regalo para mapunta sa atin? Ganyan din ang marami sa atin. May regalo ang Diyos, ayaw tanggapin. Actually, for so many reasons. Yung iba nga hindi, laki ng kasalanan ko eh. 10 na patay ko eh. Patingin mo, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Repentance ka. Kaya ayaw niyang hindi siya maniwala na kaya. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Wala naman, di ba? So, kailangan mo lang tanggapin si Kristo. Para ika nga maging effective sa iyo yung regalo ng Diyos ng kaligtasan. Yun yun. Again, pag tinanong tayo, dapat masagot natin, ano ibig sabihin ng born again? Dahil pag hindi natin nasagot yan, ibig sabihin, pag hindi natin nasagot, ano ibig sabihin? Ano? At kung hindi natin naintindihan, Hindi naman isasabuhay talagang born again. hindi mo isasabuhay, ano pa? Ang consequences pag hindi natin naintindihan, ang totoo, masaklap tanggapin. Pero anong katotohanan pag di natin naintindihan yan? Hindi mo rin naisip, hindi mo rin naisishare, hindi mo rin isasabuhan. Ano pa? You cannot give what you don't have. Hindi tayo Kristiyano. Exactly! Hanggat di mo naintindihan yan, hindi ka Kristiyano, hindi ka born again. At hindi mo yan kaya i-share. Ikaw nga, hindi mo naintindihan, paano mo i-share yan? Yun ang nakakatakot. Baka akala lang natin, born again na tayo. Kasi kung born again tayo, dapat ma-share natin yan, naintindihan natin yan. Tama, mali? Paano ka magiging born again kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan? Masakit tanggapin, di ba? Pero dapat natin unawain. Kasi kung hindi natin naunawaan yan, sabi, ano yun? Ha? Sabi mo, born again ka? Oo. Tinanggap ko si Kristo. Bakit? Basta, tagapagligtas siya. O ano ngayon? Ewan. Kapatid tayo nun. Ibig sabihin, hindi natin naiintindihan. That's why, kailangan talaga natin siya maintindihan. Mag-discuss natin yan next Saturday. Dadaanan natin yan. Palalagimin natin ang pag-unawa natin sa pagiging born again. Kasi uulitin ko, kung hindi natin naiintindihan yan, paano natin masasabing tayo born again? Nakakatakot yun. Ang sabi ko yan, hindi tayo Kristiyano. Pag hindi natin and you cannot give what you don't have. Paano mo i-share ang isang bagay na ikaw mismo hindi mo naiintindihan at hindi mo alam? Sabi nga the best way to share the message of the cross is kung paano ka naligtas. Kaya kung hindi mo ma-share yan, ibig sabihin, malabo yan sa iyo, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Dapat maintindihan natin. Dapat maipaliwanag natin. At dapat kahit tayo tulog, at biglang ginising, at tinanong tayo ano ibig sabihin ng born again, dapat masagot agad natin. Born of water, born of spirit. Pero palalalimin natin. Like what I've said, palalalimin natin yan. Okay? So, mag-start tayo. Mahaba yung lesson. Ayoko siyang parang pasadahan lang.
Kasi sayang. Sayang. So be here, exactly 4 o'clock, magsisimula tayo. Tatapusin natin ito, mag-adjust tayo ng 30 minutes. Kasi actually, 2 hours ang lesson na to sa aming mga discussion. Pero pipilitin kong may ano natin ng 1.5 hour. So please, Terry, mga ano, at 4 o'clock, ang ano na to, ready na itong ano, para sa ating lesson. Okay? O any question? Any question? Meron ba? So maliwanag na ba yung Born of Water and Born of Experience sa bawat isa? Maliwanag na ba? So ano ibig sabihin niya? So, sino naliwanagan? Liwanagan na. Ha? Ano na? May liwanag pala yung next. 5 na lesson. 5 lesson, 6 na lesson niya. Titingnan natin. 2, 6 lesson na yan. 6 lesson. Meron nilakdawan 2 lesson na inalis na. Okay? So, let's close this in prayer. Maraming Diyos, salamat po, Panginoon. At muli, dadaanan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Hayaan niyo nga po patuloy na kami turuan. Hayaan mo ang pag-aaral next week. Ang Born Again series, Lord God, maging maliwanag po sa amin. Na kami mismo makalaya at maramdaman natin kung ano nais mo sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Ang tunay na kapatawaran, ang tunay na kalayaan, Panginoon, ay pinangako po. Kaya ang Panginoon na ito ay maintindihan po namin. And as we study your lesson, Lord God, maramdaman namin ang iyong pagmamahal sa bawat sa amin, Panginoon. Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang salamat sa pangalan ko ni Jesus. Amen.